Magandang araw po at pagpalain po tayo ng banal na inspirasyon mula sa kataas-taasan. Ang topic pong aking i-discuss ngayon ay tungkol po sa mga pandaraya at mga kadudadudang gawain ni Apostol Pablo na nakasulat po sa New Testament. Sisimulan po natin ang kwentong ito sa pamamagitan po ng ang karanasan po ni Apostol Pablo noong siya ay papuntang Damascus. Ayon kay Apostol Pablo, nakatanggap po siya dito sa daan ng revelation. At sa revelation na ito ay binago po niya ang kanyang pangalan mula Saul papuntang Paul. At sa tagpo pong yan ay siya ay nagsimula ng mangaral tungkol kay Jesus sa mga sinagoga. At patuloy po siya nangangaral na ang kanyang mga aral daw po ay tungkol kay Kristo po. Subalit ang mga karamihan po niyan ay tahimik o walang information sa actual na buhay ni Jesus. Sa kanyang mga sulat ay malimit po siyang gumamit ng mga salitang Kristo, anak ng Diyos, biyaya galing sa Diyos, pagtubos, pagkabuhay at marami pang iba. Pero kakaunti ang kanyang sinasabi tungkol sa naging buhay ni Jesus at mga aral po ni Jesus. Sa mga sulat ni Pablo ay talagang walang mababasang information tungkol sa naging buhay ni Jesus. Ang pwede nating malaman kay Pablo ay ang kanyang mga tinatanggap na mga revelations. At halos kalahati ng libro ng New Testament ay sulat po ni Apostol Pablo. Ang mga libro na yan ay sulat ng isang tao na hindi naman nakilala o kahit nakita si Jesus. Hindi rin naman siya itinilaga na ng mga alagad o hindi siya ibig sabihin na itinilaga nga po. Sa halip, nagtuturo siya galing daw sa mga revelations na hindi naman po napapatunayan. Marami sa mga panahong ginugol ni Pablo ay kalimitan po siya ay nagtatanggol ng kanyang sarili. Sa kanyang mga aral, dahil marami po sa kanya ay nag-aakusa na siya ay nanguuto, siya ay sinungaling, siya ay nangdarambong. Sa mga tunay na apostol ni Jesus, ay wala kahit isa sa kanila ang nagkaroon ng ganitong akusasyon. Ang pinakasentrong aral ni Pablo ay ang pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya lang at ang pagtanggal sa kautusan, kung saan ay ito ay taliwas po sa sinabi ni Jesus sa New Testament. Ayon mismo kay Pablo, siya daw ay isang apostol sa mga hintil, ayon sa kanyang doktrina tungkol sa daan. Mababasa po natin ang tungkol sa daan na ito sa Gawa 19:19. Datapwat ng magsipagmatigas ang ilan at ayaw magsipaniwala na pinagsasalitaan ng masama ang daan sa harapan ng karamihan, ay umalis siya sa kanila at inihiwalay ang mga alagad na nangangatuwiran araw-araw sa paaralan tirano. Mababasa pa po natin ang tungkol sa daan sa verse 23 po. At halos ng panahong yaoy, may nangyaring hindi mumunting kaguluhan tungkol sa daan. So ito pong daan na to ay katampas po ito ng parang doktrina po ni Apostol Pablo, na kung saan ay siya ay nagbubuo ng kanyang mga aral. At ito pong daan na ito ay halos kasing pareho po ng mga o ng organisasyon ni Brother Eli Soriano na ang dating daan. Opo, pareho po silang daan. Ang isa pa pong nakakagulat na katuruan ni Apostol Pablo ay mababasa natin sa Roma 3:7. Sinasabi po diyan na kung si Pablo daw po ay gumagamit ng kasinungalingan, pero sumasagana naman daw po ang kaluwalhatian ng Diyos, ay bakit naman po siya hatulang makasalanan? So yan po, medyo kaduda-duda po ang kanyang sinabi po diyan na siya ay gumagamit ng kasinungalingan para sumagana ang kaluwalhatian daw po ng Panginoon. At dahil kung gumagamit naman daw siya ng kasinungalingan, ay bakit naman daw siya gagawing makasalanan? So yan po, medyo kaduda-duda po ang ano yan, ang aral na yan ni Apostol Pablo. Ang mga salita ni Apostol Pablo ay halos o kalimitan ay nagsasalita lamang para sa kanyang sarili. Ang malimit niyang paggamit ng mga personal pronouns na tulad ng ako, akin, aking,
ay 3 beses na mas malimit kaysa sa ibang manunulat. Hinimok ni Pablo ang kanyang mga tagasunod na sundin siya. Nangaral siya sa pamamagitan ng mga pahayag na natanggap daw niya. Ipinangaral ni Paul ang kanyang doktrina sa pangalan ni Kristo. Ngunit, ang kanyang mga aral ay hindi po umayon sa turo po ni Kristo. Opo. At yan po ay ating mababasa sa Juan 5:23 na kung saan ay sinabi po diyan na dapat po ay papurihan ng Ama dahil ang Ama po ang nagsugo po dun sa anak. At kay Apostol Pablo po ay sa pangalan lang po ni Kristo ang kanyang sinasabi. Ah, ang iba pa pong kaduda-dudang gawain ni Pablo ay nung siya ay sinasabing naging apostol po. Mababasa po natin yan sa Galatia 1:1. Si Pablo na apostol hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Hesukristo at ng Diyos Ama, na siya sa kaniya ay muling binuhay. Yan po. At mababasa po natin ang kasunod niya sa talatang 12 po. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Kristo. So ayan po, inaangking niyang siya ay itinilaga bilang isang apostol nang wala pong taong nagtalaga sa kanya. Pero kung atin nga pong tatanungin ay ang mga alagad po ay hindi naman siya itinilaga. Opo, wala pong nagtalaga sa kanya. At wala pong sumusuporta sa pag-aangkin ni Pablo na siya ay isang apostol. Dahil sa kanyang sulat nga po ay siya lang ang nagtalaga sa kanyang sarili. At sa 12 beses po na si Pablo ay tinawag na apostol, ay si Lucas lang po ang tumawag po sa kanya ng apostol. Yan po ay mababasa natin sa Gawa 14:4. Datapwat nagkabahabahagi ang karamihan sa bayan, at ang isang bahagi nakisama sa mga Hudyo, at ang ibang bahagi nakisama sa mga apostol. Yan po ay mababasa pa rin natin sa versikulo 14. Datapwat nang marinig ito ng mga apostol na si Bernabe at si Pablo, ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan na nagsisigaw. So yan po, si Lucas lang po ang tumawag ng apostol po kay Pablo, at wala na pong iba. Ang totoong mga apostol ay hindi kinilala ang pagka-apostol ni Apostol Pablo, at tinukoy siya bilang kapatid lamang. Natugunan ng mga totoong apostol ang mga kwalipikasyong ito. Sila'y 12 at lahat sila ay saksi sa buhay, mga aral at pagkabuhay na muli ni Jesus. Sa simula hanggang sa wakas. At mababasa po natin yan sa Gawa 1, 21 hanggang 22 po. Sa mga taong ito na nangakisama sa atin na sa buong panahon na ang Panginoong si Jesus ay pumasok at lumabas sa atin. Magmula sa pagbautismo ni Juan hanggang sa araw na siya ay tanggapin sa itaas mula sa atin, ay nararapat na ang isa sa mga ito'y maging saksi na kasama natin sa kanyang pagkabuhay na muli. So yan po, dapat pala po ay saksi ang magiging apostol po. At yan po ay hindi po pasok si Apostol Pablo. Ayan po ang ating mababasang ebidensya po diyan. Sinabi ni Pablo sa kanyang sulat na siya ay isang apostol ayon sa kalooban ng Diyos. Gayunpaman, hindi niya kailanman nakilala si Jesus sa laman at sa kanyang sariling pag-amin. Opo, hindi po talaga niya kilala si Jesus. Gumugol lamang siya ng kakaunting oras kasama ang mga totoong apostol. Ang Pauline Doctrine o yung doktrina ni Paul ay ang pagtuturo ni Pablo sa hindi suportadong mga pahayag po. At yan nga pong hindi suportado o walang saksing mga pahayag ay hindi po yan sinusuportahan ng mga alagad po ni Jesus. Mababasa po natin yan sa Juan 5:31. Kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. So yan po, dapat po pala pinatotohanan ng iba ang kanyang mga pahayag para maging katotohanan. At yan po ay hindi naging makatotohanan kay Apostol Pablo dahil wala po siyang saksi na nagsasabing totoo ang kanyang sinasabi.
Ang kwalifikasyon para maging isa sa 12 apostol ay nakalagay sa Gawa 1:21 po at, 'yan nga po ay, dapat na, pasok diyan si Pablo ngunit, hindi po siya pasok diyan dahil, hindi po siya saksi sa, mga buhay po ni Jesus, sa pagkabuhay at sa pagkamatay o hindi po siya saksi. Malayong-malayo po ang kuwentong 'yan sa mga aral po ni Apostol Pablo. At kahit saan ay hindi binanggit ni Jesus o kahit na nagpahiwatig na magbibigay siya ng mga bagong revelation sa isang tao pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na maguli. Kailangan tanungin natin bakit gumugol si Jesus ng tatlo't kalahating taon sa laman na nagtuturo sa 12 piniling apostol na hanggang sa lumipas ang langit at ang lupa, wala isang tuldok o isang kudlit ang mawawala sa batas. So yan po, at pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na maguli, magbigay ng mga bagong pahayag sa isang Pariseo na si Saul. So yan po ay, kaduda-duda po yan na, maraming panahon ang ginugol ni Jesus sa kanyang mga tunay na alagad, eh, wala naman po siyang binabanggit na siya, ay magbibigay ng, revelation sa isang tao. Lalong-lalo na nga po't, kalaban niya ay Pariseo at diyan po galing si Pablo. Ang mga aral po ni Pablo ay lahat ay patungkol sa revelation. Gumagamit siya ng gumagamit siya mga salitang, misteryo o sa Griego ay mostrion. 17 beses sa kanyang mga sulat ay, ginamit po niya 'yan. Sa labas ng, libro ng Apokalipsis, ang salitang misteryo ay ginamit lamang ng isang beses sa Bagong Tipan at hindi po natin mababasa 'yan sa Lumang Tipan. Mababasa po natin ang misteryo na nakasulat po sa Marcos 4:11 at sinabi niya sa kanila, "Sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapwat sa kanilang nangasalabas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga." So yan po, yan po natin mababasa yung misteryo sa Marcos 4:11. Sa pamamagitan ng revelation na ipinahayag sa atin ni Pablo ang mga hiwaga ng Diyos, tungkol kay Jesus sa karunungan at ang pananampalataya. Mababasa naman po natin yan sa Roma 16:25. At, sa kanya pong, mga sinasabing revelation ay yan po ay alam na ng mga Hudyo. Well versed na po ang mga Hudyo diyan sa kanyang mga sinabing revelation na yan at hindi na po yan bago. Inatasan din po ni Paul ang kanyang mga tagasunod sa lahat ng uri ng mga bagay, sa batas, sa pagtutuli, biyaya, pananampalataya, kaligtasan, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang banal na espiritu, mga espiritual na regalo, ang sandata ng Diyos, mga relasyon, kababaang loob, pagsamba at mga iba pa pong tungkol sa simbahan. Ang kanyang mga paghahayag na dapat ay may patunay ay naging inspirasyon at mga misteryo. Malalaman lang po natin ang tungkol kay Jesus kapag po ay, binanggit ang pangalang lingkod ni Hesukristo, sa pamamagitan ni Hesukristo, kay Hesukristo, ni Hesukristo, Hesukristo na ating Panginoon. So, yan lang po ang inyong, makukuhanan ng impormasyon kapag, patungkol ang isang talata kay Jesus. Ginamit ni Pablo ang mga salitang ito upang ipahiwatig na yung kanyang paghahayag ay may otoridad siya mula kay Jesus. Subalit ang kanyang mga sulat ay hindi nagbibigay ng mga pagsangguni sa mga aktwal na aral ni Jesus sa Ebanghelyo. Sa halip ay pinapatay ni Paul ang mga Ebanghelyo ni Jesus. Partikular niyang, pinangangaral na dapat ay, sumunod tayo dun sa mga nanunungkulan sa lupa. Ibig sabihin ang otoridad ng gobyerno ay, aprobado daw po ng Diyos at, diyan tayo dapat sumunod. So, yan po ang isa sa ah, mga core na turo ni Apostol Pablo. At, kung atin pong tatanungin ay bakit po binibigyan diin ni Pablo na isuko natin ang ating mga sarili sa mga namumuno sa gobyerno. At, yan po ay halos, hindi po itinuturo ni Jesus.
At, ang kanyang doktrina din po ay, unti-unting nabubuo habang siya ay nangangaral. At inamin niya na nangangaral siya sa pamamagitan nga po ng mga pahayag ng Diyos. Yan po ay mababasa natin sa pangalawang, Korinto po sa 12:1. Kinakailangang ako'y mapuri, bagaman ito'y hindi nararapat. Ngunit aking sasaysayin ang mga pangitain ko at mga pahayag ng Panginoon. So dito daw po ay may nakikita si Pablo ng mga pangitain at mga pahayag at, dapat daw po niyang ipangaral 'yan, dahil nga po ay, siya ay, apostol ng Diyos. Mababasa po natin ang kanyang pangalawang sinabi na nakasulat sa Galatia 1:11, "Sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo mga kapatid tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Hesukristo." So, yan po ang kanyang pinagdidiinan. Yung, kanya daw pong, ebanghelyo na ipinangangaral ay hindi po galing sa tao at, ito daw po ay galing sa pahayag mismo ni Hesukristo na kung atin pong iisipin ay wala po siyang patunay, wala siyang saksi dito sa kanyang mga sinasabing ito. At, sa mga aral po ng mga ibang, alagad ni Jesus ay, si Jesus lang po ang, dapat na puntahan o dulugan ng mga, mananamba. At yan po ay sinabi ni Pablo o sinabi ni Juan sa Juan 14:6 na sinabi dun ni Jesus na siya ang daan, katotohanan at buhay. Yan po ay, hindi po halos, sinabi ni Pablo, kundi ay, sa aral po ni Pablo ay, manampalataya lang at, wala po tayong kailangang gawin, walang kailangang, sundin na kautusan. At, ang ganti po ni Jesus diyan o ang paliwanag naman po ni Jesus diyan sa mga taong, nangangaral na taliwas sa kanyang sinasabi ay, makikilala sa pamamagitan ng bunga. Mababasa po natin 'yan sa Mateo 7:16 na kung saan ay sinasabi, "Sa kanilang mga bunga ay inyong makikilala sila." So 'yan po ang sinasabi ni Jesus tungkol dun sa mga mangangaral na hindi naman po talaga, nangangaral ng katulad ng sinabi ni Jesus. Ito pong aral na ito ni Pablo ay nagpamana siya sa mga tao ng, aral na hindi po pagkakasundo. Ang ginawa po niya ay pinaghiwa-hiwalay, pinagpatak-patak niya at, diyan nga po nagkakaroon ng resulta ng kaguluhan sa maraming, nagbabasa ng Biblia at sa maraming, mga grupo-grupo, sekta sa relihiyon po ng, Kristyanismo. At, dahil po sa kaguluhang 'yan ay, marami ang talagang, nagsasaliksik ng malalim. Ah, Maraming mga bagong, mga archaeologists, mga biblical scholars ang nagbibigay na ulit ng kanilang mga opinyon tungkol sa mga aral na ni Pablo, yung Pauline doctrine na 'yan. Subalit, kalimitan po ay opinyon na lang, hindi na po base sa katotohanan ang kanilang mga, sinasabing mga, aral po. Ayan po, sa susunod po ay ating, sasabihin naman o ang topic naman natin sa susunod ay ang, mismong, mga taliwas na sinabi ni Pablo at ni Jesus. Bibigyan po natin ito ng second series, kasi po ito ay napakahalagang topic, na para malaman po ng karamihan sa atin. Ayan po, maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay, ah, pagpalain kayo ng, inspirasyon po na magbibigay ng kaliwanagan sa ating isip dito sa mga bagay po na nakasulat sa Biblia. Maraming salamat po at, sana po ay suportahan ninyo itong ating maliit na channel.